Kumusta kaibigan? Napakasaya na nandito ka. Maligayang pagdating sa ang lihim ng yaman, isang puwang kung saan tinutugunan ng salita ng Diyos ang iyong buhay, pinansyal at natuklasan mo kung paano uunlad ng may layunin, pananampalataya at banal na karunungan. Hindi ka nagkataon na dumating sa video na ito. Mayroong isang bagay sa iyong puso na sumisigaw para sa pagbabago, para sa pagpapalaya, sa pananalapi. At ngayon, nais ng Diyos na ipakita sa iyo ang isang bagay na makapangyarihan. Handa ka na bang tumanggap ng katotohanan na kakaunti lang ang nakakaalam, ngunit ganap nitong mababago ang iyong katotohanan? Alam mo kung ano ang napagtanto ko? Maraming tao sa buong mundo ang may tunay na pananampalataya. Nagsisimba, nagdadasal, kumakanta ng mga himno, isinusuko ang buhay sa Diyos. Pero pagdating sa pera, parang may pader na hindi nakikita. Ang mga account ay hindi balanse, tumataas ang utang, hindi sapat ang sweldo. At sa kaibuturan, sa kailaliman, mayroong isang masakit na tanong, bakit hindi ito gumagana para sa akin? Marahil ay naramdaman mo na ito dati, marahil ay tumingin ka sa paligid at nakikita mo ang mga taong hindi man lang naghahanap ng Diyos na umuunlad, habang ikaw na naglilingkod, nagsisimba, nagtitite, patuloy na nagpupumilit na mabuhay. At pagkatapos ay darating ang pagkakasala, ang kahihiyan na kahit na isipin ito, dahil tila mali ang hangarin, ang kaunlaran, kung dapat kang makontento lamang sa presensya ng Diyos. Ngunit makinig sa sasabihin ko sa iyo, hindi kailanman ginusto ng Diyos na mabuhay kang sira. Hindi niya binalak ang kakulangan na maging bahagi ng iyong kwento. Ang problema ay hindi ang iyong pananampalataya. Ang problema ay hindi Diyos. Ang problema ay walang nagturo sa iyo ng tamang mga prinsipyo na nagbubukas ng banal na kaunlaran sa iyong buhay. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng paniniwala sa Diyos at pag-alam sa mga prinsipyong itinatag niya para sa kayamanan. Maraming tao ang naniniwala, ngunit kakaunti ang nag-aaral. Maraming tao ang nagdarasal, ngunit kakaunti ang nag-a-apply. Maraming tao ang naghihintay, ngunit kakaunti ang kumikilos ayon sa karunungan na nakasulat sa salita. At ngayon, matutuklasan mo ang isang bagay na napanatili sa kasulatan sa loob ng libu-libong taon. Hindi ito magic, hindi ito swerte. Ito ay hindi isang nakahiwalay na taludtod na inuulit mo ng hindi naiintindihan. Ang mga ito ay apat na matatag, walang hanggang mga prinsipyo sa Biblia na kapag naunawaan mo at isinabuhay ang mga ito, magbubukas ng probisyon ng Diyos sa iyong buhay sa paraang hindi mo naisip. Maaari kang magpatuloy kung ano ka, sinusubukan ng mag-isa, o maaari mong buksan ang iyong puso ngayon at hayaan ang karunungan ng Diyos na ipakita sa iyo kung saan ka nagkamali, kung ano ang kailangan mong baguhin at kung paano lumakad patungo sa tunay na kasaganaan. Hindi ito tungkol sa pagpapayaman sa isang gabi. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong buhay sa plano ng Diyos para sa iyo. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera, ngunit tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan, layunin at patuloy na probisyon. Kaya huminga ka ng malalim, kalmahin ang iyong puso at manatili ka sa akin hanggang sa huli. Dahil kung ano ang iyong maririnig ay maaring ito na ang pinakahihintay mong punto. Bago tayo magpatuloy, gusto kong gumawa ka ng isang mahalagang bagay. Isulat sa mga komento, tumatanggap ako ng karunungan mula sa Diyos tungkol sa aking pananalapi. Sumulat ng may pananampalataya. Dahil kapag idineklara mo ito, may nagbabago sa espiritual na kaharian at ipagdadasal ko ang bawat isa sa inyo na magkokomento. Sige, isulat mo at bumalik ka dito para magpatuloy tayo. Ngayong naipahayag mo na ang iyong pananampalataya, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano mismo ang apat na prinsipyong ito ng kayamanan na inihayag ng Diyos sa kanyang salita at babaguhin nito ang paraan ng pagtingin mo
sa pera, trabaho, at banal na probisyon. Ang 4 na simulain ng kayamanan ay lahat ay nakatala sa Biblia, ngunit kakaunti ang mga Kristiyanong tunay na nagbibigay pansin sa kanila. At kapag naunawaan mo ang mga prinsipyong ito, ang lahat ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Huminto ka sa pakikibaka ng mag-isa at magsimulang makipagtulungan sa sistemang nilikha ng Diyos para pagpalain ka. Ang unang prinsipyo ay tapat na pangangalaga. Ito ay nakasulat sa Lucas, Kabanata 16, versikulo 10. Ang sinumang tapat sa maliit ay tapat din sa marami. Hindi ka ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo ng kasaganaan kung hindi mo alam kung paano pangalagaan kung ano ang mayroon ka na. Maraming tao ang humihingi ng karagdagang pera, ngunit sayang ang maliit na natatanggap nila. Gumagastos sila ng hindi nag-iisip, hindi sila nagtitipid, wala silang plano, at pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit hindi ito pinarami ng Diyos. Ang totoo, tinitingnan ng Diyos kung paano mo pinangangasiwaan ang ibinigay na niya sa iyo. Ang iyong sweldo gaano man kaliit ay isang pagsubok kapag pinarangalan mo ang maliit na iyon, kapag ikaw ay matalino, organisado at nagpapasalamat, itinataguyod ka ng Diyos. Ang ikalawang prinsipyo ay mapagbigay na paghahasik. Sinasabi ng 2 Korinto, Kabanata 9, ika-6 na talata, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Hindi ka mabubuhay sa pamamagitan lamang ng pagtanggap. Ang kasaganaan ng Diyos ay gumagana tulad ng isang binhi. Ikaw ay magtanim, mag-alaga, maghintay at mag-ani. Ngunit kung hindi ka magtatanim, hindi ka mag-aani. At ang pagtatanim ay hindi lamang ikapu. Nakakatulong ito sa mga nangangailangan. Ito ay pagiging mapagbigay. Ito ay pagpapala sa iba sa kung ano ang mayroon ka. Kapag nagbibigay ka ng may kagalakan, pinararami ng Diyos ang nasa iyong kamay. Ang ikatlong prinsipyo ay masigasig na paggawa. Itinuturo sa atin ng Kawikaan, Kabanata 10, ika-4 na talata. Ang mga tamad na kamay ay nagpapahirap sa mga tao, ngunit ang masipag na mga kamay ay nagpapayaman sa mga tao. Pagpalain ng Diyos ang mga kumikilos, ang mga nagtatrabaho ng may kahusayan, yaong mga hindi naghihintay ng isang himala na mahulog mula sa langit, ngunit ginagamit ang mga talento at pagkakataon na inilagay ng Diyos sa kanila. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Maaari kang magdasal buong araw, ngunit kung hindi ka babangon at gagawin ang iyong bahagi, walang mangyayari. Nagbibigay ang Diyos, ngunit kailangan mong iposisyon ang iyong sarili upang tumanggap. Ang ika-4 na prinsipyo ay ang total trust in God. Sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 3, versikulo 5 at 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa Kanya at Kaniyang itutuwid ang iyong mga landas. Nangangahulugan ito na hindi ka maaaring umasa lamang sa iyong sariling mga pagsisikap. Hindi ka maaaring umasa lamang sa iyong trabaho. Ang iyong pagtitiwala ay kailangang nasa Diyos. Siya ang nagbubukas ng pinto. Siya ang nagpaparami. Siya ang nagsusustento sa iyo. Kapag lubos kang nagtitiwala sa Kanya, huminto ka sa pamumuhay ng may pagkabalisa at nagsimulang mamuhay ng payapa. Alam na siya ang may kontrol. Ito ang 4 na prinsipyo: tapat na pangangasiwa, mapagbigay na paghahasik, masigasig na paggawa, at lubos na pagtitiwala sa Diyos. At ngayon ay maaaring iniisip mo, okay, naiintindihan ko, ngunit paano ko ito ilalapat sa aking buhay? Paano ako lilipat mula sa teorya patungo sa pagsasanay? Iyon mismo ang ipapakita ko sa iyo ngayon. Dahil hindi sapat na alam mo lang ang mga prinsipyo, kailangan mong matutunan kung paano ipamuhay ang mga ito araw-araw. At para magawa iyon, sasabihin ko sa iyo ang isang totoong kwento na magpapakita sa iyo
kung paano tunay na binabago ng mga prinsipyong ito ang buhay. Manatili sa akin. Bago mo matutunan ang praktikal na hakbang-hakbang na proseso na magpapakita sa iyo kung paano ilapat ang 4 na makapangyarihang prinsipyong ito sa iyong nakagawiang gawain, kailangan mong malaman ang kwento ng isang babaeng nabuhay ng eksakto kung ano ang iyong kinabubuhayan ngayon. At ang nangyari sa kanya ay maaaring ito rin ang inihahanda ng Diyos para sa iyo. Nawala niya ang lahat. Ang trabahong nagtataguyod sa sambahayan, ang kalusugan ng kanyang asawang sumasama araw-araw, at ang mga utang na dumami lamang. Walang naniniwalang makakalabas siya sa butas na iyon sa pananalapi. Lourdes ang pangalan niya. Nakatira siya sa Makati City kasama ang kanyang asawa at 2 maliliit na anak. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho siya sa isang accounting firm. Hindi naman kalakihan ang sweldo, pero sapat na iyon para mabuhay. Hanggang sa nagsara ang kumpanya. Magdamag, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang kita, may mga overdue na bayarin at walang pag-asa. Si Lourdes ay isang babaeng may pananampalataya. Nagsimba siya, nagdarasal araw-araw at naniwala sa Diyos. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay sinusubok sa paraang hindi niya akalain. Ang kanyang mga panalangin ay tila hindi nasagot. Lahat ng mga aplikasyon niya sa trabaho ay tinanggihan at ang pinakamasama sa lahat, nagsimula siyang madama na pinabayaan siya ng Diyos. Isang gabi nag-iisa sa kusina kasama ang mga bata na tulog na. Binuksan niya ang Biblia, hindi alam kung ano ang hahanapin. Nanginginig ang mga kamay niya, puno ng luha ang mga mata niya at pagkatapos binasa niya ang mga Kawikaan Kabanata 3, mga bersikulo 5 at 6. Ang mga salita ay lumukso mula sa pahina. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at itutuwid niya ang iyong mga landas. May nagbago sa loob niya ng gabing iyon. Hindi ito naririnig na boses. Hindi ito isang instant na himala. Isang malalim na katiyakan na hindi siya pinabayaan ng Diyos at na kailangan niyang huminto sa paghihintay ng pasibo at magsimulang kumilos ng matalino. Sinimulan ni Lourdes na ikinapit ang mga simulaing nabasa niya sa Biblia. Una, inayos niya ang kaunting pera na mayroon pa siya. Tumigil siya sa pag-aaksaya nito. Pinutol niya ang mga hindi kinakailangang gastos, tapat na pangangasiwa. Pagkatapos kahit kaunting pera, nagpasya siyang tumulong sa isang kapitbahay na mas masahol pa sa kanya. Mapagbigay na paghahasik. Nagsimula siyang magbenta ng lutong bahay na pagkain sa kapitbahayan, masipag sa trabaho. At sa bawat hakbang, nanalangin siya at nagtiwala na ginagabayan siya ng Diyos. Buong tiwala. Pagkalipas ng 6 na buwan, iba na ang buhay ni Lourdes. Ang kanyang maliit na negosyo sa pagkain ay lumago. Nabayaran niya lahat ng utang niya. Gumaling ang kanyang asawa. At higit pa riyan, naunawaan niya na ang kasaganaan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera, kundi tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan, layunin at patuloy na paglalaan. Marahil ay naramdaman mo rin si Lourdes na wala, nang walang daan palabas. Nagdarasal, ngunit walang resulta. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, ang parehong karunungan na nagpabago sa kanyang buhay ay magagamit mo na ngayon. At hindi mo kailangang maghintay ng 6 na buwan. Maaari kang magsimula ngayon. Isulat sa mga komento, nagtitiwala ako sa Panginoon ng buong puso. Ito ay hindi lamang isang parirala. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya na nagpapagalaw sa mga bundok. Sige, magkomento at bumalik. Ngayong alam mo na ang 4 na prinsipyo at nakita mo na kung paano nila binago ang buhay ni Lourdes. Oras na para maunawaan mo kung paano isabuhay ang mga ito sa tunay at layunin na paraan. Dahil ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi nagdudulot ng pagbabago. Magsimula tayo sa tapat na pangangasiwa. Ano ang ibig sabihin nito sa pagsasanay? Nangangahulugan ito na kailangan mong malaman kung saan napupunta ang iyong pera. Kumuha ng notebook, magbukas ng spreadsheet, o gamitin ang iyong telepono.
Isulat ang lahat, magkano ang kinikita mo, magkano ang ginagastos mo, kung saan napupunta ang bawat sentimo. Sa una, maaring mukhang boring. Ngunit kapag ginawa mo ito, makikita mo ang mga butas. Natuklasan mong gumagastos ka sa mga bagay na hindi mo kailangan. At pagkatapos ay maaari mong i-redirect ang pera na iyon sa kung ano talaga ang mahalaga. Hindi pinararami ng Diyos ang nasa kamay mo kung hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo sa kung anong meron ka na. Kaya, iyon ang unang hakbang. Ayusin ang iyong buhay pinansyal. Maging tapat sa maliliit na bagay. Ingatan mong mabuti kung ano ang ibinigay na sa iyo ng Diyos. Kapag nakita niya na ikaw ay may pananagutan, pinagkakatiwalaan ka niya ng higit pa. Ngayon, ang mapagbigay na paghahasik, hindi ito nangangahulugan na ibibigay mo ang lahat ng mayroon ka at mauuwi sa wala. Nangangahulugan ito na matututo kang maging channel ng pagpapala. Kapag natanggap mo na ang iyong sweldo, bago mo gastusin ang lahat para sa iyong sarili, maglaan ng bahagi upang pagpalain ng isang tao. Maaaring ito ay isang ikapu, maaaring ito ay isang alay, maaaring ito ay pagtulong sa kapwa na nangangailangan. Ang mahalaga ay nagbibigay ka ng masaya, hindi dahil sa obligasyon. At alam mo kung ano ang nangyayari. Kapag nagtanim ka, dumarami ang Diyos. Ito ay hindi isang magic formula. Isa itong espiritual na prinsipyo. Ang Lucas Kabanata 6, talatang 38 ay nagsabi, "Magbigay kayo at kayo'y bibigyan, sapagkat sa panukat na inyong ginagamit, ito ay susukatin sa inyo. Mas marami kang ibibigay, mas marami kang natatanggap. Ngunit hindi ka nagbibigay ng pag-asa na matatanggap ito kaagad. Nagbibigay ka dahil nagtitiwala ka na tapat ang Diyos. Ang masipag na trabaho ito ang ikatlong praktikal na hakbang. Hindi ka maaaring umupo ng walang ginagawa at asahan na gagawin ng Diyos ang lahat para sa iyo. Binigyan ka ng Diyos ng mga talento. Binigyan ka niya ng mga kakayahan. Binigyan ka niya ng katalinuhan. Ngayon, kailangan mong gamitin ang mga ito. Magtrabaho ng may kahusayan nasaan ka man. Kung ikaw ay walang trabaho, maghanap ng mga pagkakataon, matuto ng bago, mag-alok ng iyong mga serbisyo, gumawa ng isang bagay gamit ang iyong mga kamay, pagpalain ng Diyos ang mga kumikilos. Yaong hindi tumatayo na nagrereklamo tungkol sa buhay, ngunit bumabangon at ginagawa ang kanilang bahagi. At kapag masigasig kang nagtatrabaho, binubuksan ng Diyos ang mga pintuan na hindi mo inakala. Dinadala niya ang mga tamang tao. Gumagawa siya ng mga pagkakataon. Ngunit kailangan mong nakaposisyon upang matanggap ang mga ito. Sa wakas, sa buong pagtitiwala sa Diyos, nangangahulugan ito na sa bawat desisyon na gagawin mo, hahanapin mo ang patnubay ng Diyos. Bago gumastos, magdasal ka. Bago mamuhunan, maghanap ka ng karunungan. Bago tanggapin ang isang panukala, tanungin mo ang Diyos kung ito ay tama para sa iyo. Ang Filipos, Kabanata 4, versikulo 11 ay nagsasabi, "At ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo, Jesus." Hindi mo kailangang mabuhay ng balisa. Hindi mo kailangang matakot bukas dahil ang Diyos ang iyong tagapagbigay. Inaalagaan ka niya. Ang pagtuturong ito na natatanggap mo ngayon ay hindi karaniwan. Ang mga ito ay malalim na katotohanan mula sa salita ng Diyos na maaaring ganap na baguhin ang iyong relasyon sa pera at kasaganaan. Kung ito ay makatuwiran sa iyo, mag-iwan ng like ngayon at mag-subscribe sa channel dahil bawat linggo ay may bagong nilalaman na tulad nito upang matulungan kang umunlad ng may karunungan at pananampalataya. At meron pa. Dahil itong 4 na prinsipyong natutunan mo lang ay pundasyon lamang. Mayroong mas malalim pa na kailangan mong maunawaan tungkol sa pag-iisip ng kayamanan at kung paano i-reprogram ang iyong isip upang matanggap ang kasaganaan ng Diyos. Maraming tao ang naglalapat ng mga prinsipyo, ngunit hindi pa rin nakikita ang mga resulta dahil may panloob na block. Isang mental at espiritual na block na pumipigil sa pag-agos ng
kaunlaran. At ang block na ito ay may pangalan, scarcity mindset. Napansin mo na ba kung gaano kahirap maniwala na maaari kang maging maunlad? Gaano kahirap makita ang iyong sarili na ligtas sa pananalapi? Parang may boses sa isip mo na nagsasabing, hindi ito para sa akin. Ipinanganak akong mahirap at mamamatay akong mahirap. Ayaw akong pagpalain ng Diyos. Ngunit ang boses na iyon ay hindi sa Diyos. Iyan ang boses ng kalaban na gustong panatilihin kang makulong sa kakapusan. Dahil hanggat naniniwala ka na hindi ka karapat-dapat, hindi mo ito hinahanap. Hanggat naniniwala ka na imposible, hindi ka kumilos. At hanggat hindi ka kikilos, walang magbabago. Ang totoo, gusto ng Diyos na umunlad ka. Sinasabi ng 3 Juan, 2 talata. Minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng mga bagay at nasa kalusugan tulad ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Nais ng Diyos na gumawa ka ng mabuti sa lahat ng bagay, kasama ang iyong pananalapi. Ngunit para mangyari iyon, kailangan mong i-renew ang iyong isip. Kailangan mong ipagpalit ang mga kasinungalingang pinaniwalaan mo sa buong buhay mo para sa mga katotohanang matatagpuan sa salita ng Diyos. Kailangan mong simulan ang pagtingin sa iyong sarili tulad ng pagtingin sa iyo ng Diyos. Pinagpala, masagana, matagumpay. May itatanong ako sa iyo na mahalaga. Naisip mo na ba na marahil ang pumipigil sa iyong umunlad ay hindi ang kakulangan sa pera, ngunit ang kakulangan ng tamang pag-iisip? Maraming tao ang nakulong sa isang ikot ng kahirapan, hindi dahil ayaw sila ng Diyos na pagpalain, ngunit dahil sila mismo ay hindi naniniwala na maaari silang maging iba. Sa pag-iisip na iyon, naghanda ako ng isang espesyal na bagay para sa iyo, isang praktikal at direktang mapagkukunan na tinatawag na ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Hindi ito basta-bastang material. Isa itong espiritual at madiskarteng gabay na magpapakita sa iyo kung paano lampasan ang mga mental at espiritual na bloke na humahadlang sa iyong buhay pinansyal. Matututuhan mong iayo ng iyong isip sa mga prinsipyo ng Diyos. Tukuyin ang mga limitadong paniniwala na hindi mo alam na mayroon ka at ilapat ang mga praktikal na estratehiya na nagdudulot ng mga tunay na resulta. Tuturuan ka ng gabay na ito kung paano baguhin ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera, trabaho at pagiging karapat-dapat. Ipapakita nito sa iyo kung paano makawala sa siklo ng kakapusan at pumasok sa siklo ng kasaganaan. Bibigyan ka nito ng mga tool hindi lamang upang mangarap ng isang mas mahusay na buhay, ngunit upang bumuo ng buhay na iyon na may karunungan at pananampalataya. At tingnan mo, huwag mong ipagpaliban. Ang bawat araw na ipinagpaliban mo ang isang desisyon ay isa pang araw na namumuhay sa parehong paraan. At hindi mo gusto iyon. Gusto mo ng pagbabago. Gusto mo ng paglaki. Gusto mong makita ang kamay ng Diyos na gumagana sa iyong buhay pinansyal. Kaya pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito. Dahil habang iniisip mo ito, inilalapat na ito ng ibang tao at inaani ang mga resulta. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagbabago sa mga nananatiling walang pag-unlad ay simple, ang desisyon na kumilos. At ang desisyon na iyon ay maaaring nasa iyo ngayon. Going back to what we were talking about, naiintindihan mo na ang mga prinsipyo. Alam mo na ang praktikal na hakbang-hakbang na proseso. Ngunit ngayon gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na magtatatak ng lahat ng ito sa iyong puso at isipan. Isang bagay na hindi ka na muling magdududa sa kapangyarihan ng Diyos sa iyong pananalapi. Mayroong katotohanan na kakaunting Kristiyano ang nakakaunawa, ngunit binabago nito ang lahat kapag natuklasan mo ito. At ang katotohanan iyon ay, ang Diyos ay hindi lamang interesado sa iyong pera, interesado siya sa puso mo. Sinasabi ng Mateo Kabanata 6, talatang 21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso.
Nangangahulugan ito na kung paano mo pinangangasiwaan ang pera ay nagpapakita kung nasaan ang iyong puso. Kung ang puso mo ay nasa Diyos, gagamit ka ng pera para parangalan siya. Kung pera ang puso mo, gagamitin mo ang Diyos para makakuha ng pera. At maraming tao ang gumagawa ng eksaktong pagkakamaling ito. Gusto nilang umunlad, ngunit hindi maglingkod sa Diyos. Gusto nila ng kayamanan, ngunit hindi para pagpalain ang iba. Gusto nila ng kasaganaan, ngunit para lamang sa kanilang sarili. At pagkatapos, hindi ito pinaparami ng Diyos dahil alam niya na kung bibigyan kanya ng higit pa, tatalikuran mo siya. Ngunit kapag ang iyong puso ay nakahanay sa puso ng Diyos, kapag nais mong umunlad upang luwalhatiin ang kanyang pangalan, upang tulungan ang mga nangangailangan, upang palawakin ang kaharian, pagkatapos ay ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang kayamanan. Dahil alam niya na hindi ka mawawala, alam niyang gagamitin mo ito ng matalino. Kaya bago ka maghanap ng kaunlaran, hanapin mo ang Diyos. Bago mo habulin ang pera, habulin mo ang lapit sa Kanya. Dahil kapag mayroon kang Diyos, nasa iyo ang lahat. At kapag mayroon kang lahat, ngunit wala kang Diyos, wala ka. Sinasabi ng Mateo, Kabanata 6, talatang 33. Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Lahat, hindi ilan, lahat. Nangangahulugan ito na kapag inuna mo ang Diyos, kapag inuna mo siya, kapag namuhay ka ayon sa kanyang mga prinsipyo, ang kaunlaran ay sumusunod bilang isang resulta. Hindi mo kailangang habulin ito. Hindi mo kailangang mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay nag-aalaga sa iyo. At alam mo kung ano pa, kapag umunlad ka kasama ng Diyos, uunlad ka ng kapayapaan. Hindi ka nabubuhay ng balisa. Hindi ka nabubuhay sa takot na mawala. Hindi ka nabubuhay bilang alipin ng pera. Malaya kang nabubuhay, libreng magbigay, libreng tumulong, libreng maging mapagbigay. Ang Kawikaan, Kabanata 10, taludtod 22 ay nagsasabi, ang pagpapala ng Panginoon ay nagdudulot ng kayamanan at hindi niya dinaragdagan ng kalungkutan. Iyan ang tunay na kaunlaran. Hindi kayamanan ang kaakibat ng stress, utang o pagkakasala. Ito ay kayamanan na kasama ng kapayapaan, kagalakan at layunin. At maaari kang magkaroon niyan. Mabubuhay mo ang katotohanan iyon. Ngunit kailangan mong pumili. Kailangan mong magpasya ngayon na iayon mo ang iyong buhay sa mga prinsipyo ng Diyos. Nahahanapin mo muna ang kaharian, na magtitiwala ka na siya ay tapat. Isulat sa mga komento, hinahanap ko muna ang kaharian ng Diyos. Ito ay hindi lamang isang magandang parirala. Ito ay isang pangako, isang desisyon na mamuhay ayon sa mga banal na prinsipyo. Sige at magkomento ng may pananampalataya. At ngayon kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na kagyat. Isang bagay na maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba para sa iyo at para sa ibang mga tao na kailangang marinig ang mensaheng ito. Alam mo ba ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga Kristiyano? Ito ay pag-iingat sa mga katotohanan ng Diyos sa kanilang sarili. Ito ay nakakarinig ng makapangyarihang salita at hindi ito ibinabahagi kahit kanino. Ito ay pagtanggap ng paghahayag at hinahayaan itong mamatay sa loob mo. Ngunit hindi ibinigay sa iyo ng Diyos ang salitang ito para lamang sa iyong sarili. Ibinigay niya sa iyo ang salitang ito upang maging daan ka ng pagpapala sa iba. Upang matulungan mo ang isang tao na nasa parehong sitwasyon na iyong kinagisnan. Upang ikaw ay maging instrumento ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Sinasabi ng Mateo, Kabanata 5, talata 14, kayo ang ilaw ng mundo. Ang isang bayang itinayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ikaw ang ilaw. Tinawag ka para sumikat. At kapag ibinahagi mo ang katotohanang natanggap mo, natutupad mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, huwag itago ang mensaheng ito sa iyong sarili. Ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito.
Maaaring ito ay isang kaibigan na dumaranas ng kahirapan sa pananalapi. Maaaring ito ay isang miyembro ng pamilya na nakakaramdam ng panghihina ng loob. Maaaring ito ay isang tao mula sa iyong simbahan na nawawalan ng pananampalataya. Ibahagi ito ngayon. Dahil maaaring magbago ang buhay ng isang tao ngayon dahil sa video na ito. Maaaring matuklasan ng isang tao ang mga prinsipyo ng Diyos. Maiintindihan ng isang tao na ang kasaganaan ay hindi kasalanan. Maaaring magkaroon muli ng pananampalataya ang isang tao sa katapatan ng Diyos at magiging bahagi ka ng kwentong iyon. Ngayon, babalik sa pinag-uusapan natin, naintindihan mo na ang mga prinsipyo, alam mo na kung paano i-apply ang mga ito. Inihanay mo na ang iyong puso sa Diyos. Ngunit may isang huling bagay na kailangan kong ituro sa iyo. Isang bagay na tatatak sa lahat ng ito at matiyak na hindi ka susuko sa kalagitnaan. Dahil ang totoo, maraming tao ang nagsisimula ng maayos. Natutuwa sila. Inilalapat nila ang mga prinsipyo sa loob ng 1 linggo, 2 linggo. Ngunit kapag ang mga resulta ay hindi dumating ng mabilis, sila ay sumusuko. At pagkatapos, bumalik sila sa dati nilang buhay. Pero hindi ka magiging ganyan. Dahil mauunawaan mo na ang kapangyarihan ng pagtitiyaga. Ang lakas na magpatuloy kahit mahirap. Ang lakas magtiwala kahit wala kang nakikitang resulta. Ang Galasya, Kabanata 6, Bersikulo 9 ay nagsasabi, "Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko." Nangangahulugan ito na darating ang resulta. Ngunit hindi ka maaaring sumuko, hindi ka mapapagod. Kailangan mong magpatuloy. Pag-isipan ito, kapag ang isang magsasaka ay nagtanim ng isang buto, hindi niya ito hinuhukay araw-araw upang makita kung ito ay lumalaki. Siya ay nagtatanim, nagdidilig, nag-aalaga dito, at naghihintay. Nagtitiwala siya sa proseso. Alam niya na sa takdang panahon, darating ang pag-aani. At ganun din sa iyo. Nagtanim ka, nagdidilig ka, ikaw na ang bahala. Ngayon kailangan mong maghintay ng may pananampalataya dahil sa panahon ng Diyos, darating ang pag-aani at kapag ito ay dumating, ito ay magiging sagana. Ngunit habang naghihintay ka, huwag kang tumayo. Patuloy na magtrabaho ng masigasig. Panatilihin ang pagiging tapat sa maliliit na bagay. Panatilihin ang paghahasik ng bukas palad. Patuloy na magtiwala sa Diyos. Dahil sa bawat araw na ginagawa mo ito, mas malapit ka sa ani. At meron pa, habang naghihintay ka, gumagawa ang Diyos. Inihahanda niya ang daan. Binuksan niya ang mga pinto, pinopormahan ka niya. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng karakter. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng maturity. Ito ay tungkol sa pagiging handa na tumanggap nang hindi nawawala ang iyong sarili. Kaya huwag panghinaan ng loob. Huwag kang susuko. Huwag kang tumingin sa paligid at isipin na kinalimutan ka na ng Diyos. Hindi ka niya nakakalimutan. Siya ang may control. At ang pinakamahusay ay darating pa. Ngayon gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na hindi nauunawaan ng maraming tao, ngunit mahalaga iyon para talagang umunlad ka. At iyon ay may kinalaman sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Alam mo ba kung sino ka? Hindi kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo. Hindi kung ano ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili. Ngunit kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Ang ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 5, Bersikulo 17 ay nagsasabi, "Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, ang bagong nilalang ay dumating na, ang luma ay nawala, ang bago ay narito na." Nangangahulugan ito na noong tinanggap mo si Jesus, naging bagong nilikha ka. Hindi ka na isang taong nabuhay sa kakapusan. Hindi ka na isang taong nabuhay ng walang pag-asa. Ikaw ay anak ng Diyos at pinagpala ang mga anak ng Diyos. Ngunit ang problema ay ang maraming Kristiyano ay nabubuhay pa rin na may kaisipang alipin. Nakikita pa,
rin nila ang kanilang sarili bilang mahirap, bilang limitado, bilang walang halaga. At hanggat nakikita mo ang iyong sarili sa ganoong paraan, hindi mo matatanggap ang kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Kailangan mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Kailangan mong simulan ang pagtingin sa iyong sarili tulad ng pagtingin sa iyo ng Diyos. Pinagpala, masagana, matagumpay. Dahil kapag binago mo ang iyong pagkatao, binago mo ang iyong katotohanan. Sinasabi ng Roma, 12 kabanata 2 talata, huwag kang umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Pagkatapos ay masusubok mo at maaaprubahan kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, kalugod-lugod at perpektong kalooban. I-renew ang iyong isip. I-renew ang paraan ng pag-iisip mo. I-renew ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. At alam mo ba kung paano mo ito ginagawa? Sa pamamagitan ng salita. Nagbabasa ka ng Biblia araw-araw. Pagnilayan mo ang mga talata tungkol sa kaunlaran. Ipinapahayag mo ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay at unti-unti mababago ang iyong isip. At kapag ang iyong isip ay nabago, ang iyong buhay ay nabago. At isang mahalagang paalala lamang, tandaan ang material na binanggit ko noon, ang gabay na transform your mindset and multiply your finances quickly. Ito ay magagamit pa rin. At kung hindi mo pa ito na i-download, hinihikayat kita na gawin ito ngayon dahil ang gabay na ito ay tutulong sa iyo sa eksaktong ganyan, pagpapanibago ng iyong isip at pag-align ng iyong pag-iisip sa kasaganaan ng Diyos. Ang link ay nasa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito. Huwag ipagpaliban. Going back, kapag naunawaan mo kung sino ka kay Kristo, nagbabago ang lahat. Huminto ka sa pamumuhay ng nagtatanggol at nagsimulang mamuhay ng hindi nakakasakit. Huminto ka sa pagtanggap ng kahit ano at simulan mong hanapin ang pinakamahusay ng Diyos para sa iyong buhay. Huminto ka sa pag-aayos para sa pinakamababa at magsimulang maniwala sa pinakamataas na inihanda ng Diyos para sa iyo. At higit sa lahat, huminto ka sa pamumuhay para sa iyong sarili at magsimulang mabuhay para sa Diyos at para sa iba. Dahil kapag yumabong ka, uunlad ka para pagpalain. Kapag lumaki ka para tumulong. Kapag nakatanggap ka, tumanggap ka para magbigay. Ito ang kaisipan ng isang tunay na anak ng Diyos. Hindi ito pagiging makasarili. Hindi ito kasakiman. Ito ay pagkabukas palad. Ito ay pag-ibig. Layunin nito. Ang ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 9, talatang 8 ay nagsasabi, at magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay sumagana sa inyo, upang sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng panahon, na taglay ang lahat ng inyong kailangan, ay sumagana kayo sa bawat mabuting gawa. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng sapat, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi upang sumagana ka sa bawat mabuting gawa, upang ikaw ay maging isang pagpapala. Kaya, umunlad. Ngunit umunlad ng may layunin, lumaki. Ngunit lumago upang maglingkod, tumanggap. Ngunit tumanggap upang magbigay. Sapagkat kapag nabubuhay ka ng ganito, nabubuhay ka ng buo. Nabubuhay ka sa perpektong kalooban ng Diyos. At makatitiyak ka, pagpapalain ka ng Diyos sa paraang hindi mo akalain. Dahil siya ay tapat, siya ay makapangyarihan, at tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Kapatid, narating na natin ang katapusan nitong makapangyarihang paglalakbay ng paghahayag. At sana may nagbago sa loob mo, na naunawaan mo na nais ng Diyos na pagpalain ka, na natuklasan mo ang walang hanggang mga alituntunin na nagbubukas ng banal na kaunlaran, na natutunan mo na hindi tungkol sa pagpapayaman sa isang gabi, kundi tungkol sa pag-align ng iyong buhay sa plano ng Diyos para sa iyo. Ang 4 na prinsipyong natutunan mo ngayon ay hindi lamang mga konsepto. Ang mga ito ay buhay na katotohanan na, kapag inilapat, binabago ang lahat. Tapat na pangangasiwa,
mapagbigay na paghahasik, masipag sa trabaho, buong pagtitiwala sa Diyos. Ito ang mga haligi ng biblikal na kaunlaran. At ngayon, hindi mo na masasabing hindi mo alam. Alam mo naman. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa kaalamang ito? Mag-a-apply ka ba nito? Mag-iinarte ka ba? O hahayaan mo bang mamatay ang salitang ito sa loob mo? Gusto kong hikayatin ka na gumawa ng desisyon ngayon. Isang desisyon na mamumuhay ka ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Na hahanapin mo muna ang kaharian. Na magtitiwala ka na siya ay tapat. Dahil kapag ginawa mo iyon, lahat ay nahuhulog sa lugar. Ang lahat ay nahuhulog sa lugar. At ang kaunlaran ay sumusunod bilang kinahinatnan. Sinabi ni Jeremias, Kabanata 20, 11 talata, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong paunlarin ka at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. May plano ang Diyos para sa iyo, isang plano ng kaunlaran, isang plano ng kapayapaan, isang plano ng katuparan. Magtiwala sa Kanya. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, kung ang isang bagay sa loob mo ay na-activate, iwanan ang iyong gusto ngayon. Ang like na ito ay hindi lang isang click. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Ikaw ang nagsasabi, natanggap ko ang salitang ito at naniniwala ako na gagawin ito ng Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ngayon at i-activate ang bell para matanggap ang lahat ng notification dahil bawat linggo ay may bagong nilalaman na tulad nito na nagtuturo sa iyo kung paano umunlad ng may karunungan, pananampalataya at layunin. Ito ay isang sagradong espasyo kung saan ang makapangyarihang mga paghahayag ay patuloy na inilalabas at hindi ka maaaring makaligtaan. At may isa pa, papasok na ang Diyos sa iyong tahanan na may probisyon at kasaganaan. May makapangyarihang panalangin na nagbubukas ng mga pintuan ng langit sa iyong buhay at matatanggap mo ito ngayon. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen. Magdasal at tumanggap. Ang Diyos ay pumapasok sa iyong tahanan ng may probisyon at kasaganaan. Malapit nang magbago ang iyong buhay pinansyal, pumunta ka na doon. Hihintayin kita sa kabila. Pagpalain ka nawa ng Diyos.